Mapagpalang umaga, mga minamahal na kapatid at kaibigan, sa pangalan nating Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Kristo. At sa mga oras ng mga kapatid ay tayo na ngayon mag-aanda sa ating memorial meeting na gaganapin through virtual. So, mga kapatid, nawa ang ating mga nawa natin yung mga bagay na maging sagabal sa ating memorial mamaya. So, bago tayo magsimula mga kapatid, ay tayo muna magkakaroon ng isang prelude hymn. Sa muli, mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid at tayo ay nagagalak na muli tayo ay binigyan ng pagkakataon upang magkatipon-tipon, muli pag-aralan at palakasin ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. At bago tayo formal na magsimula sa ating memorial meeting mga kapatid, ay magkakaroon muna tayo ng isang opening prayer, opening song. City of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. City of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. Trust in your unfailing love.
Tayo manalangin mga kapatid. Dakila kataas-taasan namin Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa. Ama, kami po yung muli nagpapasalamat sa dakilang pag-ibig na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Gift of life, sa pag-ibig na pinagkaloob sa amin sa nakaraang 6 na araw, Ama, sa amin natatanggap na biyaya, na siyang nagbibigay kalakasan sa aming pangangatawan, na siyang dahilan upang kami nakakatayo at muling patuloy na gumagawa ng ganap sa pagbibigay ng mga studies, Ama. Nagpapasalamat kami, Ama, sa gabay na kami ay yung minulat muli sa umagang ito. Ang gabay na kami ay umulat na kami muli ay magkatipon-tipon at muling pag-aralan ng iyong mga banal na salita. Dinadalangin din namin, Ama, na kayo nawa iyong gabayan sa mga oras na ito. Buksan niyo po nawa ang aming puso't isipan nang sa ganoon ang aming marinig na salita ng bibigay ng aming kapatid ay aming lubos na may sagawa at magamit naming sandata habang kami ay nakikibaka dito sa mundong ibabaw. Dalangin din namin, Ama, ang pagbigay ng karunungan at gabay nawa din sa aming kapatid na magbibigay ng eksortasyon sa umagang ito. Nang sa ganoon, Ama, ay kanyang may pawatig at may padala sa amin na maayos ang kanyang ibibigay na mga salita ng Panginoong Kristo. Ikaw nawa, Ama, ang mauna sa gaganapin namin sa mga oras nito. At Ama, ang mga dalangin ito ay taos puso pa namin pinapasalamatan at pinapaabot sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na walang iba, aming Panginoong Kristo. Amen. So ang readings nga natin ngayon sa umagang ito, mga kapatid, ay natatapat sa Lamentation 4. It's Lamentation chapter 5. So Lamentation chapter 5, aking babasahin, mga kapatid, at di ako susundan. Verse 1, ito ang nasasabi: Iyong alalahanin, O Panginoon, kung anong dumating sa amin. Iyong masdan at tingnan ang aming pagkadusta. Ang aming mana ay napasa mga taga-ibang lupa. Ang aming mga bahay ay sa mga taga-ibang bayan. Kami ay mga ulila at walang ama. Ang aming mga ina ay parang mga bao. Aming ininom ang aming tubig sa laga ng salapi. Ang aming kahoy ipinagbibili sa amin. Ang mga manghabol sa amin ay nasa aming mga leeg. Kami ay mga pagod at walang kapahingahan. Kami ay nakipagkamay sa mga taga-Ehipto at sa mga taga-Assyria upang mga busog ng tinapay. Ang aming mga magulang ay nakasala at wala na. At ang aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. Mga alipin ay nagpupuno sa amin. Walang maliligtas sa amin sa kanilang kamay. Aming tinatamo ang aming tinapay sa pamamagitan ng kapamakan ng aming buhay dahil sa tabak sa ilang. Ang aming balat ay maitim na parang horno dahil sa maningas na init ng kagutom. Kanilang dinahas ang mga babae sa Sion, ang mga dalaga sa mga bayan ng Juda. Ang mga prinsipe ay nangabibitin ng kanilang kamay. Ang mga mukha ng mga matanda ay hindi ginagalang. Ang mga binata ay nagpapasan ng gilingan at ang mga bata ay nagdudulas sa lilim ng kahoy. Ang mga matanda ay wala na sa pintuang bayan. Ang mga binata ay wala na sa kanilang mga tugtugin. Ang kagalakan ng aming puso ay naglikat. Ang aming sayaw ay napalitan ng tangisan. Ang putong ay nahulog mula sa aming ulo, sa aba namin sapagkat kami ay nagkakasala. Dahil dito ang aming puso ay nanganlulupaypay. Dahil sa mga bagay na ito ay nagdidilim ang aming mga mata. Dahil sa mga buntot ng Sion na nasira, nilalakaran ng mga Zora.
Ikaw, O Panginoon, na natili magpakailanman ang iyong luklukan isasalit-saling lahi. Bakit mo kami nililimot magpakailanman at pinababayaan mo kung kaming mga totoong malaon? Manumbalik ka sa amin, O Panginoon, at kami ay manunumbalik. Baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng una. Kung tinakwil mo kaming lubos, ikaw ay totoong napuot sa amin. Hanggang dito lang. At bago nang tatawagin ang magbibigay kapaliwanagan sa ating binasa sa mga oras ito, mga kapatid, tayo muna ay magkakaroon ng isang exhortation hymn. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? But to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. But to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? But to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. But to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Muli, mga kapatid, ating ihanda ating mga sarili at ating hinilingin si kapatid na Michael Alisna ang siyang bibigay kapaliwanagan sa ating binasa. Salamat kapatid na chairman. Magandang araw mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Sa pangalan ng Diyos at ganoon din sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bago tayo magsisimula mga kapatid, ay gusto ko lamang munang i-share yung PowerPoint natin. Kakakita, Josh? O kaya, Salamat. Okay. So sa muli mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga kaibigan, sa pangalan ng Diyos at ganoon din sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga. At ako ay nagpapasalamat sapagkat tayo muli ay nagkakita-kita sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. At
kasama ng ating pagsasaliksik sa ating exhortasyon na siyang ating matutunghayan sa Lamentation chapter 5. So ang pag-aaral na ito mga kapatid ay kumakatawan sa mga pangyayari sa buhay ng ating mga magulang sa pananampalataya. Ang ating mga ninuno sa Lumang Tipan na kung ating makikita mga kapatid ang buhay ng mga Israelita. So kung ating papansinin dito mga kapatid, ang aklat ng lamentation, ang salitang lamentation ay nangangahulugang a passionate expression of grief or sorrow. Ito ay isang expression of mourning, regret, and weeping. So ito mga kapatid ay bilang isang background sa bawat isa atin upang makita natin ang kahalagahan ng reading na ito. At mapapansin natin mga kapatid na ang salitang lamentation ay mas mataas na antas ng klase ng pag-iyak. So ito ay mas may emosyon sapagkat ito ay nangyayari kung tayo ay dumaranas ng isang napakalaking kapighatian ng ating buhay. At hindi lamang siya kapighatian mga kapatid, kundi ito ay nangangahulugan na regret. Yung bagay na alam mong mangyayari pero hindi mo ginawa. At yun, nagkakaroon ka ng regret sa iyong buhay. So kung papansinin natin mga kapatid ang ating reading sa umagang ito, ito ay kumakatawan sa panalangin. It is a prayer, a poem, a request. Sorry, Brad. Hindi siya naka-slide. I mean, yung naka-share, yung hindi slide. Present, hindi siya naka... Sorry. Ito Brad, kita na? Hindi pa rin siya nakakuha lang siya, Brad. Katong hindi iba yung naka-share ata. Kasi pag yun sa'yo, nagne-next na pero dito hindi. Ang gawin mo kaya, Brad, i-open mo muna and then pag-share ni mo katong naka-open na daan, di ba, na mga ipagpilian dito. Ito Brad, okay na siya? Wala pa rin kuya. Wala pa rin, Brad. I-try do siya kuan kuya, anang i-slide sa daan. Kaya siya i-share screen. Ngayon, di ba, naka-slide show, di ka man makalipat sa ibang tab not unless i-skip mo. Ang gagawin mo, control tab para babalik ka doon sa Zoom. Pag naka full screen ka na, ay i-press mo ang control then tab. Pupunta ka doon sa kwan. Yan, good. Okay na kuya. Okay na to? Ano? Nakakalipat na siya, Brad? Yes, Okay. Sige. Okay, so salamat kapatid na Judel at Brother Joshua. So ulitin natin mga kapatid, sinabi natin kanina na ang lamentation ay nangangahulugan na a passionate expression of grief or sorrow. Ito ay isang ekspresyon na kumakatawan sa salitang mourning, regret at weeping. So nasabi natin kanina mga kapatid na ito ay mas mataas na antas ng pagtangis ng isang tao. At kung
liliwanagin natin mga kapatid, ang mga pangyayari sa aklat ng Lamentation chapter 5, ito ay isang panalangin. Ito ay isang poem, isang tula, isang request, a confession, a cry, a sad story, the fall from Babylon. So ito yung mga kapatid, yung kumakatawan sa ating reading sa umagang ito. At kung ating hahatiin, ay mahati ito sa 4 na parte mga kapatid. Yung verse 1, ito ay kumakatawan sa request ni Jeremiah. Yung verse 2 hanggang 15, yung hardship, yung mga pangyayari sa buhay nila noong sila ay bumagsak sa kamay ng Babylon. At yung confession, kung paano nakita ni Jeremias ang kasalanan nila at yung pagtawag nila uli sa ating Panginoon. So ang 4 na bagay na ito mga kapatid ay ating papansinin mamaya. Pero ang pinakabibigyang pansin natin dito ay ang mga bagay na kumakatawan sa salitang hardship. Ngayon mga kapatid, bigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa sa atin na ating makita talaga yung mga actual na nangyari sa aklat ng Lamentation chapter 5. At gusto ko sana mga kapatid na isipin nating mabuti ang mga pangyayaring ito sapagkat kung iisa-isahin natin ang mga bersikulo na nakasulat sa Lamentation chapter 5 mga kapatid, hindi biro ang mga pinagdaanan ng mga taong ito. Hindi kailanman mga kapatid na pwedeng ihambing ito sa mga kapighatian na nararamdaman natin sa mga oras na ito. Alam natin na tayo ay dumaranas ng napakaraming sakit. Tayo ay tinatamaan ng napakaraming kalamidad. Pero kung ihambing natin ang ating sarili mga kapatid sa mga bagay na nakita ni Jeremias, mas malala ang mga bagay na siyang titingnan natin sa oras na ito mga kapatid. Simulan natin ang ating pag-aaral at ating titingnan mga kapatid. Yung verse 2 ng ating reading, sabi niya, ang aming mana ay napasa taga-ibang lupa. Ang aming mga bahay ay sa mga taga-ibang bayan. Sabi niya dito mga kapatid, yung lupa nila ay naging lupa na ng mga taga-ibang bayan. At yung mga bahay nila mga kapatid ay bahay na ng mga taga-ibang bayan. So kung iisipin nating maigi ang bagay na ito mga kapatid, napakasakit para sa kanila na makita na yung possession nila ay naging possession na ng ibang mga tao mga kapatid. At mapapansin natin sa pangyayaring ito mga kapatid in the history of the Israelites, ito yung pagbagsak nila sa mga kamay ng Babylonia at kung papaano mga kapatid sila ay pinaalis sa kanilang sariling lupa. At alam natin mga kapatid na ito ay karugtong ng mga bagay na nangyari sa panahon ni Daniel. Noong sinakop ang Israel mga kapatid at ang Juda, kinuha nila ang mga matatalinong tao kasama si Daniel doon at dinala nila sila sa Babylonia. At kung iisipin natin mga kapatid, yung statement ni Daniel mga kapatid na kung paano sila dinala mula sa Israel patungo sa Babylonia ay hindi napakadaling paglalakbay mga kapatid. Kasi hindi naman biglang nasa Israel ka, dadalhin ka bigla sa Babylonia, kundi kayo ay dadaan ng napakalaking paglalakbay. At ang paglalakbay na ito mga kapatid ay hindi madali. Kaya kung mapapansin natin, yung reading natin sa umagang ito ay kumakatawan sa pagiging eyewitness ni Jeremias sa mga bagay na nangyari bago sila dadalhin sa Babylonia mga kapatid. Kaya sabi niya dito, yung bahay namin, iba nang nakatira, yung lupa namin, iba na ang nagmamay-ari ng lupa. Kaya ang sabi niya sa verse 3, kami ay mga ulila at walang ama. Ang aming mga ina ay parang mga bao. Inihalin tulad ni Jeremias mga kapatid, ang kanyang sarili kasama ang lahat ng mga tao na nandun, na fatherless sila.
Sila ay katulad ng mga orphans na walang mga magulang. Bakit nasabi ni Jeremias, mga kapatid, ang mga bagay nito? Kasi pinagpapatay-patay yung mga magulang nila. Yung kanilang mga ama ay marahil sa pakikipaglaban nila sa Babylonia, mga kapatid, ay pinagpapatay-patay sila. At gayon nga, mga kapatid, sabi ni Jeremias, kami ay mga ulila, sabi niya. Hindi na nila alam, mga kapatid, kung saan sila pupunta, kung ano yung gagawin nila. At kung tayo, mga kapatid, ay nasa sitwasyon ni Jeremias, mga kapatid, bilang isang binata sa pagkakubkob ng Israel sa pamamagitan ng Babylonia, mga kapatid, ay napakahirap. Sapagkat nangangailangan sila ng guidance, pero walang mag-guide sa kanila. Maging ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay lumayo sa mga taong ito dahil sa kanilang mga pagkakasala. Sabi niya, mga kapatid, sa verse 4, aming ininom ang aming tubig sa halaga ng salapi. Ang aming kahoy ay pinagbibili sa amin. So napakahirap, mga kapatid. Even water, kailangan nilang bilhin. Yung kahoy na silang nagtanim, kinakailangan na bibilhin nila. Kinakailangan, mga kapatid, na bawat bagay na kinakailangan ng kanilang pamumuhay ay binabayaran nila, mga kapatid. Which is hindi naman dapat kasi sa kanila yun. At ang sabi niya, in verse 5, ang mga nangahabol sa amin ay nanga sa aming liig. Kami ay mga pagod at wala ng kapahingahan. So ganito, mga kapatid, yung pangyayari. Sabi niya, our neck are under persecution. Isang pagkakamali lang na pwede mong gawin. Pwede ka nang mamatay. Ikaw ay lumabag lang. Pwede ka nang patayin. At sabi niya, we labor and have no rest. Hindi sila makapagpahinga, mga kapatid. Sila ay pinagtatrabaho. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na meron tayong mga rest day at yung trabaho natin hindi mabibigat. Yung kanila kakaiba yung trabaho nila kasi mahirap. At ang paglalakbay na ito, mga kapatid, kung susumahin natin, from Israel papunta sa Babylon, which is ang Iraq ngayon, lalakbayin mo yan, walang gamit na sasakyan, maglalakad ka lang, dala mo ang lahat ng mga gamit mo. Hindi madali. Aabutin ka ng buwan, mga kapatid, bago ka makarating sa iyong paroroonan. At hindi masaya ang paglalakbay na ito, mga kapatid, kasi pwede kang paluin, pwede kang patayin, at witness ka sa lahat ng mga mangyayari dyan. Yung init mararamdaman mo, yung pagod. Maaari, mga kapatid, baka hindi ka pakakain. Baka sa isang araw hindi ka makakain, hindi ka makainom. Naalala ba natin, mga kapatid, ano ang nangyari sa panahon ng mga Hapones at ng mga Amerikano dito sa Pilipinas? Kung naalala natin, mga kapatid, yung tinatawag na Death March. How many thousands, mga kapatid, na mga soldier, Pilipino at mga Amerikano, pinaglakad from Bataan to Pampanga. At ang paglalakad na ito, mga kapatid, ay inabot ng 9 na araw. Mahirap na kumain, hindi pinapainom, pinaparusahan hanggang mamatay, mga kapatid. Kaya tinawag yan na Death March. Ilang libo na mga sundalo ng Pilipino at mga Amerikano, mga kapatid, ang namatay. At kung papansinin natin, mga kapatid, hindi malapit ang Bataan to Pampanga, mga kapatid. Siguro sabihin natin, malapit lang yan kasi ilang oras lang yan. Ngayon, kasi may sasakyan tayo. Pero noon, mga kapatid, na wala pang tamang daanan, wala pang masasakyan, napakahirap niyan, mga kapatid. At walang special na treatment ang mga Hapones sa mga Pilipino, mga sundalo noon, mga kapatid.
kasama ng paglalakad ang palo, kasama ng paglalakad ang mga tali na nakatali sa kanilang mga kamay. Kasi hindi sila pwedeng pabayaan, mga kapatid, na palakad-lakad lang sila na walang tali. Kasi baka biglang lumaban ang mga sundalong ito. So ganun, mga kapatid, bakit natin tiningnan yung situation ng death march ng Bataan to Pampanga, mga kapatid? Kasi ganito marahil ang mga nangyari sa panahon ng lamentation, mga kapatid. Nakita ni Jeremias ang paglalakbay na ito ay hindi madali. Dinala sila from Israel to Babylon, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, sa kanilang pagtatrabaho ay hindi sila nakakapagpahinga. At ang sabi niya, mga kapatid, sabi niya sa verse 8, mga alipin ay nangagpupuno sa amin. Walang magliligtas sa amin sa kanilang kamay. Servant have ruled over us. Yung mga servant ng Babylon na nanguno sa kanila, mga kapatid. Mas mataas na yung mga servant ng Babylon kaysa sa kanila kasi wala na silang magawa. At sabi niya, mga kapatid, walang magliligtas sa amin sa kanilang kamay. Ito ay isang napakasakit na sitwasyon sa buhay ni Jeremias, mga kapatid, kasi nararamdaman nila na wala nang magliligtas sa kanila. Sino ang magliligtas sa kanila? Kasi kung babasahin natin, mga kapatid, ang mga nakaraan na aklat, sa aklat ni Jeremias, nagbigay na ang Diyos ng warning sa kanila na ito yung mga bagay na mangyayari. Kung susundin ninyo, pwedeng maiwasan yan. Pero kung hindi nyo susundin, hindi nyo maiiwasan. Ano ang nangyari, mga kapatid? Sinunod ba nila ang Diyos? Nakinig ba sila sa mga pangangaral ni Jeremias noong sila ay nasa panahon ng magandang buhay ba? Hindi. Hindi nila pinakinggan si Jeremias, mga kapatid. Kaya ano ang nangyari? Sinakop sila ng Babylonia. Pinaalis sila sa kanilang sariling lupa. Pinagpapatay-patay sila, mga kapatid. Hindi sila makainom ng kanilang sariling tubig. Kaya dito, mga kapatid, naramdaman hindi lamang ni Jeremias ang lamentation, mga kapatid. Hindi lamang si Jeremias ang nakaramdam ng lamentation. Lahat ng mga tao, mga kapatid, lahat ng mga tao na dumaranas ng mga ganitong kahirapan, naramdaman nila ang lamentation. Anong sinabi, mga kapatid, sa mga sumunod na bersikulo? Sabi niya sa verse 9, aming tinatamo ang aming tinapay sa pamagitan ng kapahamakan ng aming buhay dahil sa tabak sa ilang. Ang aming balat ay maitim na parang horno dahil sa nagningas na init ng kagutom. Kanilang dinahas ang mga babae sa Sion, ang mga dalaga sa mga bayan ng Juda. Hindi ba't napakasakit ng mga bagay na ito, mga kapatid? Kung iisipin nating maigi, sabi niya, bago sila makakain ng tinapay, mga kapatid, karugtong nito ang kamatayan. Bago sila makakain, kinakailangan nilang makipaglaban. Kasi maaari, mga kapatid, pag nakita kang kumakain dyan, pwede nilang kunin yung kinakain mo or pwede kang patayin dahil sa sumusuway ka sa kautusan nila. Na habang sila ay naglalakbay sa isang napakalaking paglalakbay na ito, mga kapatid, they are guarded. Guarded sila, may nakabantay sa kanila kung ano yung mga gagawin nila. At kung papansinin natin kung paano inilathala ni Jeremias yung kanilang paglalakbay, sabi niya, yung balat namin maitim na parang horno, sabi niya, parang oven na. Grabe mga kapatid yung pangyayari. At sabi niya dito, dahil sa maningas na init ng kagutom. So dahil sa kagutom, mga kapatid, sa paglalakbay na ito, dahil sa kagutom ng mga nangyayari sa kanila, mga kapatid, ay naramdaman ni Jeremias ang lamentation na ito, mga kapatid. At hindi lamang ganun ang ginawa nila, mga kapatid, kundi sabi niya sa verse 11, kanilang dinahas ang mga babae.
sa Sion ang mga dalaga sa mga bayan ng Juda. Paano naman nalaman ni Jeremias, mga kapatid, na pinaggagahasa yung kanilang mga babae, yung kanilang mga dalaga? Paano niya nalaman ang mga bagay na ito, mga kapatid? Kasi siya ay isa sa mga witness dito. Nakikita nila, mga kapatid, kung papaano dinadas ng mga servant ang kanilang mga kababaihan. Hindi ba't napakasakit, mga kapatid? Tulad na lamang ng isang anak na nakikita ang kanyang ina na ginagawan ng karumaldumal. Hindi ba't masakit para sa isang ama na nakikita ang kanyang anak na dinadahas ng mga kalalakihan? Hindi ba't masakit, mga kapatid, bilang isang kapatid, nakikita mo ang iyong kapatid na babae na dinadahas ng mga kalalakihan, mga kapatid, pero wala kang magawa? Ang pinakamasakit dito, mga kapatid, wala kang magawa. Bakit? Malakas sila. At ang mga taong ito ay nakatali at walang magawa, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, in Lamentation chapter 5, verse 16, nakita ni Jeremias ang problema, mga kapatid. Nakita niya ang puno ng kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. In verse 16, sabi niya, ang putong ay nahulog mula sa aming ulo sa aba namin sapagkat kami ay nagkasala. The crown is fallen from our head. Bakit kaya, mga kapatid? Bakit nasabi ni Jeremias na ang crown na ito ay nahulog mula sa kanilang ulo, mga kapatid? Kasi alam ni Jeremias, mga kapatid, na sila ay kinoronahan na ng ating Panginoong Diyos bilang mga tagapagmana ng lupang yan. Kung maalala natin, that is under the promise of God from our father Abraham, Isaac, and Jacob. Sabi ng Diyos, ipinangako nila sa kanila, sasain nyo yan. Titirahan nyo yan. At kung papansinin natin, mga kapatid, ito ay nakahalintulad na sila ay kinoronahan. Hindi ba't sinabi sa atin, mga kapatid, na kung tayo ay maliligtas, ay magiging katulad tayo ng mga prinsipe at prinsesa kaharian? Meron tayong crown. Ganon din sila, mga kapatid. Sila na mga iniligtas ng Diyos mula sa Ehipto noon, na sila ay nagpasok sa lupang pangako, they are crowned ng ating Panginoong Diyos. Pero dahil sa kanilang kakulangan, dahil sa kanilang pagkakasala na sinabi ni Jeremias dito sa verse 16, mga kapatid, tinanggalan sila ng crown. Nawalan sila, mga kapatid. Ito ay isa sa mga masakit na bagay, mga kapatid, na ang katotohanan na dahil sa kasalanan, mawawalan tayo ng pwesto sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Na dahil sa pagsalangsang natin sa ating Panginoong Diyos, pwede tayong mawalan ng pwesto sa kaharian ng ating Panginoon. In verse 7 ng ating reading, mga kapatid, sabi niya, ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na. At aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. Ito ay isang recognition, mga kapatid. Nare-recognize ni Jeremias na ito yung problema nila. Alam ni Jeremias na lahat ng mga pinagdadaanan nilang kapighatian sa kamay ng Babylonia, mga kapatid, ay mayroong puno. At ang puno ng lahat ng mga nangyayaring ito ay dahil sa pagkakasala ng kanilang mga magulang. At hindi ito ibig sabihin, mga kapatid, na magulang lang nila ang nagkasala, kundi pati ang mga anak. Kasi kung ano ang pinagmulan, mga kapatid, ng mga taong ito, sinunod nila, nakuha nila
ang mga ginagawa ng kanilang mga magulang at nagiging practices din nila. At yung mga ginagawa nila, mga kapatid, ay nagbunga ng pagkakubkob nila mula sa mga kamay ng Babylonia, mga kapatid. At alam natin, mga kapatid, na hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa simula't simula, mga kapatid, nagbigay na ang Diyos ng warning sa kanila. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, mga kapatid, sila ay humantong sa limitation na ito. Isang pagtangis, isang masakit na pagdaramdam. Dahil pwede naman sana nilang maiwasan ang mga bagay na ito, mga kapatid. Hindi kaya habang sila ay naglalakbay, mga kapatid, kasi ilang buwan ang paglalakbay na yan, mga kapatid, kasi malayo ang distansya ng Israel sa Babylonia, mga kapatid. Sa ilang buwan na sila ay naglalakbay, mga kapatid, hindi kaya pumapasok sa isip nila na hindi ba't nawarningan na tayo noon? Hindi ba't sinabi ni Jeremias noon na dapat sumunod tayo sa Diyos? Hindi kaya napag-isip-isip nila na ganito yung kakulangan natin. Hindi kasi tayo sumunod. Kaya ganito yung nangyari. At dyan papasok, mga kapatid, ang pangangalit ng ngipin ng mga tao. Kasi nararamdaman nila ang regret kung bakit nangyayari sa kanila ang lahat ng mga bagay na ito. Ngayon, mga kapatid, titingnan natin ang request ng mga taga-Israelites. Ang sabi niya, sa verse 21 ng ating reading, manumbalik ka sa amin, O Panginoon, at kami ay manunumbalik. Baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng una. Ito ay hindi madali. Ito ay hindi magaan na panalangin, mga kapatid. Ito ay napakabigat. Hindi ito sasabihin ng isang tao, mga kapatid, kung hindi sila nagiging desperado sa situation nila. Na ang salitang turn down na nakasulat sa ating mga Biblia ngayon, mga kapatid, ay nangangahulugang restore us. At alam natin, mga kapatid, na yung pinaka-agenda ng ating Panginoong Diyos kung bakit nangyari ang mga kapigatiang ito ay upang ang tao ay manumbalik sa Diyos. Yun ang purpose ng ating Panginoong Diyos. Na mapag-isip-isip ng mga taong ito na bumalik sa Kanya. Kaya nga siguro, mga kapatid, tayo ay dumaraan ng napakaraming problema. Kasi dumadating sa punto sa buhay natin na lumalayo na tayo sa Diyos. At kung tayo ay nagkakaroon ng problema sa buhay, na re-restore tayo sa Diyos. Bumabalik tayo sa ating Panginoong Diyos. In the past few years, mga kapatid, marami ng tao ang naging busy sa kanilang sarili-sariling mga buhay, mga kapatid. Marami ang naging busy sa kanilang mga trabaho. Pero nung nagkaroon ng COVID-19, ano yung ginawa nila, mga kapatid? Nagsipanalangin sila. Hindi nila alam kung sino ang kikilalanin nilang Diyos. Hindi nila alam kung saan sila lalapit. Nagkanya-kanya, mga kapatid, na nagsisitawag sa pangalan ng Diyos. Yan, mga kapatid, ang situation ng mga pangyayaring ito sa aklat ng lamentation. Dahil sa pagiging desperado nila at dahil sa sila ay naghahanap na ng pagliligtas, hinihiling nila sa ating Panginoong Diyos na, Panginoon, bumalik ka sa amin at kami ay babalik sa iyo. Pero hindi ba sinabi ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, manumbalik kayo sa akin at ako ay manunumbalik sa iyo. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, na tayo mismo ang kusang lumapit sa Kanya at ang Diyos ay sa atin. At dito, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy,
Isang salita na napakahalaga mga kapatid na makikita natin sa ating reading. Ito ay ang salitang remember. In verse 1 ng ating reading mga kapatid, ito ay isa sa napakagandang request na hinihiling ni Jeremias sa ating Panginoong Diyos in behalf ng kanyang mga tao mga kapatid. Sabi niya, remember, O Lord, what it come upon us. Consider and behold our reproach. Ngayon mga kapatid, gaano kahalaga na tayo ay maalala ng ating Panginoong Diyos? Gaano kahalaga mga kapatid na alalahanin din natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng tinapay at ng bibig? Gaano kasaya mga kapatid ang maalala? Hindi ba't sa isang pagsalo-salo mga kapatid, pag nagkakaroon ng mentioning ng mga bisita, mini-mention, iniisa-isa yung mga pangalan ng mga bisita, hindi ba't ang saya na naipapasama yung pangalan mo sa mga tinatawag? Pero hindi ba't napakalungkot na sa dinami-dami ng mga bisita, pangalan mo lang ang hindi tinawag kasi hindi ka naalala ng taong tumatawag ng mga pangalan. At kung nararamdaman natin ang mga bagay na ito mga kapatid, kung nararamdaman natin yung mga bagay na kung minsan sa buhay natin ay hindi tayo naaalala, napakasakit. Birthday ni Brad ngayon pero wala ni isang taong nakakaalala sa kanyang birthday. Hindi ka ba masasaktan? Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ililigtas niya ang napakaraming mga kapatid pero naiwan ka. Hindi ka ba masasaktan? Bakit hindi ka napasok? Bakit hindi ka napasama? Kasi hindi ka naalala ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang request ni Jeremias mga kapatid sa ating Panginoong Diyos na remember, O Lord, ay napakahalaga. Gaya nga ng sinabi natin mga kapatid, how important to be remembered by God. Magbigay tayo ng halimbawa mga kapatid sa Biblia kung gaano nga ba kahalaga ang maalala ng ating Panginoong Diyos. In Genesis chapter 8 verse 1, and God remembered Noah. Dahil naalala ng Diyos si Noah mga kapatid at na-acknowledge ng Diyos na si Noah ay isang taong faithful sa Kanya, iniligtas ng Diyos si Noah sa pamagitan ng arko at sa pamagitan ng tubig upang maipalayo siya sa mga tao. Yan ay dahil naalala ng Diyos si Noah mga kapatid. In Genesis chapter 9 verse 15, and I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh. And the water shall no more become a flood to destroy all flesh. Dahil sa alaala ng ating Panginoong Diyos, which is ito yung covenant na yan, between me and you, sabi niya, hindi na mangyayari ang mga nangyayari. Dahil yan sa alaala ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil alam ng ating Panginoong Diyos kung sino ang mga tao. In Genesis chapter 19, verse 29, and it came to pass when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow when he overthrew the cities in the which Lot dwelt. Siguro mga kapatid, kung wala si Abraham, marahil mga kapatid, even Lot mapapasama sa mga namatay mga kapatid. Kung hindi nakipag-usap si Abraham sa ating Panginoong Diyos, marahil wala rin si Lot. Pero dahil sa pag-remember ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sa pangako ng mga kanyang ipinangako, ay nagkakaroon ng kaligtasan. And even Rachel in Genesis 30 verse 22,
And God remembered Rachel, and God hearkened to her and opened her womb. Dahil sa si Rachel, mga kapatid, ay hindi bao, siya ay bao, hindi siya makaanak. Ang tawag nun, yung hindi siya magkakaroon sana ng anak. At dahil siya ay lumapit sa ating Panginoong Diyos, nakita ng Diyos ang kapigatian ni Rachel, binuksan ng Diyos ang kanyang bahay bata at nagkaroon siya ng anak. Yan, mga kapatid, ang kapangyarihan kung tayo ay maalala ng ating Panginoong Diyos. At isa sa pinakamagandang bersikulo ng salitang remember, mga kapatid, ay nasa Exodus 32. Sabi niya, remember Abraham, Isaac, and Jacob, and Israel, thy servant. Kasi ang pangyayaring ito, mga kapatid, ito yung time na ang titigas ng ulo ng mga Israelites. At sabi ng ating Panginoong Diyos, lipulin ko na lang kaya ang mga tao ito. Ubusin ko na lang kaya sila. Pero ano ang request ni Moses sa Diyos? Alalahanin mo, Panginoon, si Abraham, si Isaac, at si Israel. Sila yung mga taong pinangakuan mo. At dahil sa request ni Moses, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, hindi ginawa ng Diyos ang kanyang mga bagay na ninanais gawin. Dahil sa alaala ng pangako na kanyang ipinangako kay Abraham, Isaac, at kay Jacob. In Nehemiah 13, verse 31, sabi niya, remember me, O God, for good. Nawa, mga kapatid, sa ating pag-aaral sa umagang ito, ay maging leksyon sa atin ang mga nangyayari sa buhay ng mga Israelites. Sapagkat dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil sa pagkakasala na kanilang ginawa, dahil sa pagsalangsang nila sa ating Panginoong Diyos, humantong sila sa ganitong sitwasyon. At sana, mga kapatid, hindi tayo dumating sa pagkakataon na tayo naman yung mga tao na makakaramdam ng limitation. Sana, mga kapatid, hindi tayo yung mga tao na iiyak sa huli. Na dahil alam na sana natin na nakaputong na sa ating mga ulo ang corona upang makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, ay mahuhulog pa at mawawalan pa tayo ng pwesto sa kaharian ng ating Panginoon. Yan ay dahil sa baka hindi na tayo alalalahanin pa ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, marami ang magsisitawag sa kanyang pangalan, Panginoon, Panginoon. At anong sasabihin ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Hindi dahil sa hindi kakilala ng Panginoon, kundi hindi kanya kikilalanin. O hindi kanya alalahanin, mga kapatid. You will not be remembered by God, by Christ. Mahirap yun, mga kapatid. Na ginagawa natin yung mga part natin sa oras na ito, pero sa pagdating pala ng panahon, susuguin na ng ama ang kanyang anak dito sa lupa at sasabihin ng anak, hindi kita kinikilala. Hindi ko naaalala kung ano yung ginawa mo. Hindi ko naaalala na ikaw pala ay isang parte ng pamilya na pinangakuan ng Diyos. And we ask God, mga kapatid, and we ask His Son, na sana sa kanyang pagbabalik dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, maalala niya tayo. At sana, mga kapatid, yung alaala na ito ay for good. Nawa, mga kapatid, ang maalala ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin ay yung mga bagay na magaganda na nagawa natin. Ang mahirap dito, mga kapatid, ay kung ang nakita ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang naalala ay ang ating kalapastanganan, ang ating kalukuhan, ang ating kasalanan. Dahil alam natin, mga kapatid, na dalawang bagay ang ma-remember ng Diyos sa atin. The good
and the evil. At yan mga kapatid ay inilagay noon pa sa Garden of Eden. There is a tree of knowledge of good and evil. At darating sa punto mga kapatid na sana tayo ay maalala ng Diyos sa ating kabutihan, hindi dahil sa ating kasamaan mga kapatid. At ngayon mga kapatid ay isang napaka-importanting bagay ang siyang ating gagawin. Ating muling alalahanin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng tinapay at ng bino. Ito ay hindi lamang schedule mga kapatid na tayo ay tatanggap ng tinapay at bino. Ito ay ginagawa natin dahil tayo ay may sariling budhi. Dahil tayo ay may sariling conscience. Dahil tayo ay may sariling pagsunod sa ating Panginoon. Ginaganap natin ang mga bagay na ito kasi gusto nating alalahanin ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto nating alalahanin na siya ay namatay, nabuhos ang kanyang dugo. Siya ay dumaan ng napakaraming paghihirap dahil sa pagkakasala ng tao. Upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pag-asa. Kaya pagsikapan natin mga kapatid, na sa bawat unang araw ng sanglinggo, lagi nating inaalala ang ating Panginoon. Kasi darating ang panahon mga kapatid, tayo na naman ang hihingi ng request sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo na Panginoon, alalahanin mo din kami. Kung paano natin inaalala ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, ay ganun din ang pag-alaala ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. At maraming salamat mga kapatid at magandang umaga sa bawat isa sa atin. Maraming salamat kapatid na Michael Alesta sa napakagandang insultasyon na binahagi niyo po sa bawat isa sa amin. Nawa mga kapatid, ang mga salitang ating narinig ay maging paalala sa bawat isa sa atin na kailangan nating maglakad na titignan natin mabuti ang ating mga sarili sa bawat hakbang na ating tinatahak. Sa pagpapatuloy mga kapatid, tayo na ay dadako sa pinakasentro ng ating memorial meeting sa umagang ito. Ito ay ang pagtanggap ng tinapay at ang bino, simbolo ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. At bago natin tanggapin na mga kapatid, ay ating munang buksan. Hinihiling ko pong bawat isa at ating munang buksan ang ating Biblia in 1 Corinthians chapter 11, verse 1, 23 to 29. Ito sasabi, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Verse 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus ng gabing siya ipinagkanulo ay 20 ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinong sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Bago natin nagkapin mga kapatid ang tinapay, tayo muna ay manalangin. Taasan namin Diyos na buhat makapangyarihan sa lahat, ang mga kaibigan na nagpapasalamat sa aral namin na tanggap sa mga oras ito, Ma.
Nawa ang mga aral nito ay siyang magsilbing gabay namin habang kami ay nakikibaka dito sa mundong babaw. Nasa harapan niyo, Ama, ang tinapay na siyang sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoon Kristo, na nawa ay bago namin natanggapin ay unang basbasan. Ang mga dala nito, Ama, ay ito sa puso ko na pinapasalamatan at pinapabot sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na walang iba, aming Panginoon Kristo. Amen. Alam natin mga kapatid na hindi sapat ang tinapay. Tayo manalangin para sa bino. Dakila at katastasan namin Diyos na buhat mga pangyarihan sa lahat. Ama, kayo po'y muling lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Then dumadalangin na kami muli mga kapatid ay tatanggap ng bino na sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoong Kristo na nabuhos dahil sa kasalanan ng nagawa. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa pagpapatawad sa lahat. Nawa, Ama, ay bago namin tanggapin ay unang basbasan at yun sa aming sisitanggap. Sa ganoon naman kami ay karapat-dapat na tumanggap nito. Ang mga dalangin ito, Ama, ito sa puso ko pinapasalamatan at pinapabot sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na walang iba ang Panginoon Kristo. Amen. At sa pagpapatuloy mga minamahal na kapatid at kaibigan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, tayo muna ay magkakaroon ng isang memorial hymn. Beyond where Kedron's waters flow, behold the suffering Savior go to sad Gethsemane. His countenance is all divine, yet grief appears in every line. He bows beneath the sins of men. He cries to God and cries again in sad Gethsemane. He lifts his mournful eyes above. My Father, can this cup remove? With gentle resignation still, he
joy again. At para sa announcement, mga minamahal na kapatid, so December 19, our BEC Virtual Memorial Meeting will be hosted by from Quezon City, Iglesia, by Brother Giselle Inocencio, ang presider. Ang exhorter natin ay si Brother Gary Saino. Ulitin ko mga kapatid, ang from Quezon City, Iglesia, magbibigay ng exhortation. So, ibibigay ito ni kapatid na Brother Gary Saino at ang pre-preside si Brother Giselle Inocencio. Any additional announcement, mga kapatid? Kung wala na mga kapatid, dito tayo dadako sa ating closing hymn. I will worship you, Lord, with all of my might. I will praise you with a song. I will worship you, Lord, with all of my might. I will praise you all day long. For you, O Lord, are glorious, and your name is greatly to be praised. May my heart be pure and holy in your sight as I worship you with all of my might. I will worship you, Lord, with all of my might. I will praise you with a song. I will worship you, Lord, with all of my might. I will praise you all day long. For you, O Lord, are glorious, and your name is greatly to be praised. May my heart be pure and holy in your sight as I worship you with all of my might. So ating hilingin si kapatid na Alex Similo at siya magbibigay ng ating huling panalangin. Manalangin tayo mga kapatid. Dakila't mapagpalang Diyos na may lalang ng langit at lupa, Diyos na mabagin at puspos ng kalwatian. Ama, muli kaming nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sapagkat muli mo kaming pinagkaisa sa mga oras na ito bagaman kami ay nasa virtual. Ngunit ito ay hindi naging adlang Ama upang muli naming saliksakin ang aming mga sarili, ganun din ang iyong banal na salita upang mabigay sa amin ng karagdagang kalakasan sa aming spiritual na pangangatawan upang makapagpatuloy kami Ama sa paglilingkod sa iyong kataas-taasang pangalan. Nagpapasalamat kami Ama sa patnubay at gabay na siyang patuloy nagkakaloob sa bawat sa amin sa mga oras na ito. Doon na nagpapasalamat kami sa buhay at kalakasan na siyang iyong pinagkakaloob upang kami makapagpatuloy na maglingkod sa iyong kataas-taasang pangalan. Ikaw nawang manguna Ama sa mga bagay na siyang aming tatahakin dito sa mundong ibabaw hanggang sa muling pagbalik ng aming Panginoong Kristo. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na siyang aming dakilang tagapagligtas, tagapamagitan. Amen.
Why it's like goes like that? Huh. Hello, Brother Peter. Yeah, hello there. How are you today? Brother Tech, is it? Brother Tech? Yeah, I'm Brother Judel. Oh, Brother Judel. Very good. Yeah, I'm the technical technical administrator of the Oh, Zoom. very good. Yes. You certainly need people like you to do it. Yeah, we are 3 operating the Zoom every Bible study and memorial meeting. Right. Oh, thank you very much for today. And Brother Mike was very good. Michael? Yes. Hope that you understand pure Tagalog. Yeah, well, his PowerPoint in the English, certainly, without that, I'd be struggling, hey? But no, it's very good. The PowerPoints you can follow it from that. Yes, that's right. It's because it's in English. Yes. It's still, you have restriction still to travel, or? Yep. Yeah, I'm hoping to, I've got my tickets booked. So the flight tickets for all being well on the 31st of March. So I hope to leave New Zealand 31st of March. And be in the Philippines for the month. So that should be good. Hopefully it'll be all good. Yes, hopefully. The new variant will according to the expert, the new variant, it's not really that. Have you got it in the Philippines yet? Is it in the Philippines? Have you got any cases? Not yet here. Huh? But the authority is already assuming they are just the question is when. Yeah, that's right. That's the trouble with these variants, isn't it? Yeah. It's when. But yeah, it's spread quite a lot already in other parts of the world, hasn't it? Yes, I think Australia has already. Yeah, it's amazing. Yeah, it's amazing how it got into there as well, into Australia. So we haven't got any as yet. We're a bit like you. We haven't got any as yet, but as you say, you can never tell with it, can you? Our government already restricted flights from, I think they are not already accepting flights from countries that already have that variant. Yes. So hopefully that New Zealand. Yeah, they got New Zealand down as orange. I'd have liked it to be in green. They've got it at the as an orange, you know, in the light system. It's good. But hopefully it can change to green. That'll be better still. Oh, you'll be getting ready for your lunch, Josh?
Yes, actually, Mama is preparing now. I think everyone's ready, have their lunch. Yeah. Oh, it's good to talk to you. 12:20 here in the Philippine time. Yeah, so we're going towards tea time. So we're 5 hours on from you. So you're 12:20 and we're 5:20. So yes. oh, enjoy your lunch. Yeah. Good to talk. See you again. Thanks, Josh. When you visited Philippines. Yeah, hopefully. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye.